Magandang umaga po sa inyong lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasalamat ng mga sumusunod, Abi Aldana, Adam Bautista, Glenn Encarnacion, Herminia Trading, Paraños Family, Julia Artos and Family, Mariano and Corpus Family, Clarence Tolentino and Family, Rita Ngo and Family, Ver and Alice Miranda and Family, Teresita Pineda and Family, Joy Person and Family, Rosita Balbin and Family, Bogs Gamaro and Family, at ni Marjorie and Ireneo Arcaina and Family. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Philip Paraños, Gatbunton Family. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Mariano Ke at Eliza de Jesus. Para sa maagang pagaling ni na Resli Andinilla, Peter Paul Baltasar, Amelia Tino, Josefina Francis Gatbunton, Lucy Tolentino Frontreras, Bettina Caluya, Belinda Caluya, Rita Ngo, Kevin Reingo, Ray J. Valdeleon, at ni Rose Adriano. Gayon din para sa pasalamat ni na Jerry Tintin and Benjo Adriano at ni Edita Daen and Family. Para sa natatanging kahilingan ni Joel Adriano at ni Rewin Broquesa. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Jose, Juanita, Arsenio, Antonio, Tony, Antonio Jr., Reynaldo, Boy, Teodoro, Sonny, Jovita, Jerry, Carlos, Carolina, Catalina, Pedro, Juanito, Josefina, Lenny, Romeo, Jamie Pauline, Pedro, Virginia, Ruben, Gerardo, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Avelina, Josefina, Jana Bielka, Asuncion, Marcelino, Virgilio, Nesty, Bobby, Jacinto, Dionisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Doming, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Jose, Karina, Sabina, Seferini, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Delphine, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Emerito, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Gloriano, Ireneo, Jerby, Consolacion, Enrique, Leticia, Evaristo, Alfredo, Maria Aiza, Constancia, Inocencia, Concordia, Lazaro, Clemente, Marcel Dennis, Benjamin, Celestino, Pedro, Clara, Esperanza, Asuncion, Deogracia, Saturnina, Teodoro,
Ricaredo Potenciana Terciana, Maria Juliana Carmelita Brigida, Felisa, Victoria, Norma, Loreto, Ricardo, Marcos, Julio, Mark Lester, Santiago Sr., Bienvenida, Adela, Sanjo, Victor, Hart, Condrado, Domingo, Rosario, Miguel, Lydia, Jennifer, Ricardo, Arturo, Tomas, Lucia, Rodolfo, Esteban, Eduardo, Amorsolo, Tin, Felisa, Roberto, Benjamin, Leonila, Rodolfo, Marinel, Victoria, Socorro, Ludovico, Manuela, Juanito, Nixon Sr. and Jr., Petra, Justino, Jaime, Rosemary, Eugenio, Cesar, Guillermo, Eugenia, Leodegario, Louie, Ruben, Felicidad, Samuel, Lydia, Mario, at ng lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Si Maria ay naging ina natin sa bahagdan ng biyaya. Liturhiya. Bagamat ang doktrina ng pag-aakyat sa langit kay Maria ay maringal, na ipinahayag ng simbahan noong lamang 1950, ang kapistahan ay pinagdiriwang na noon pa mang kalagitnaan ng ika-5 siglo sa Jerusalem at sa Roma, noong ika-7 siglo. Ito ay tinatawag na dormition o pagkahimlay o pagtulog. Turo ng simbahan. Si Maria ang pisikal na ina ni Jesus na ating tagapagligtas. Ang naging espiritual na ina ayon sa bahagdan ng biyaya para sa lahat, lalo na sa mga disipulo ni Kristo.
Tatayo po ang lahat at ating dasalin ng panalangin bago ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, tinipon mo kami bilang iyong sambayanan upang sambahin at pasalamatan ka sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia na iniwan ng iyong anak na si Jesus para sa amin bilang alaala ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Tinawag at tinipon mo kami sa pagkakaisa sa banal na misa. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan, dalisain ang aming mga hangarin, at gawin mo kaming karapat-dapat na daluyan ng iyong mga biyaya. Nawa ang aming pagdiriwang sa iyong harapan ay maghatid ng mga pagpapala sa aming pamumuhay at kabanalan sa aming pamayanan. Nawa ang pakikiisang ito sa mapagligtas na biyaya ng Eucharistia ay magpayabong sa buhay ng sambayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng paghahati ng tinapay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa po ang lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po, Monsadi. Ating ginugunita ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ipinahayag ni Papa Pio ika-12 noong ika-1 ng Nobyembre 1950 ang katuruang iniakyat sa langit ang parehong kaluluwa at katawan ng ating mahal na ina. Ninais ng Diyos na maliban si Maria sa pagkakaagnas dulot ng kamatayan. Sa kasalukuyan nakikiisa na sa kaluwalhatian ng kanyang anak, si Maria na laging kaanib ni Jesus sa buhay noon at ngayon. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama tayo magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang o Jesucristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na birhen na ina ng anak mong mahal ay iyong iniyakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasuloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng birheng ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikita ang dalawang tanda sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw at isang napakalaking pulang dragon. Ang anak na lalaki ng babae ang siyang maghahari sa lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig, buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Itinuturo sa 2 pagbasa na ang lahat ay makalalasap ng muling pagkabuhay kay Kristo sa panahong itinakda ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya.
sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang buhay sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang buhay din po naman, Monsadi. Tunay na natatangi at espesyal ang linggong ito. Ang linggong ito, tinatawag nating dakilang araw ng Panginoon. At natapat na ngayon ang 15 araw ng Agosto. Ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Birheng Maria, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Pero nais ko po sanang simulan ang ating pagninilay sa mga karanasan mismo ng tao, sa karanasan natin. Alam nyo, kapag sinabi po natin, sinasabi natin ang salitang paglisan o pamamaalam, ito'y nababalot ng kalungkutan, pagtangis, maaaring minsan hinagpis. Sa karanasan natin, hindi tayo natutuwa kapag umaalis ang isang tao. Iginalulungkot natin ang paglisan ng isang mahal sa buhay. Hindi ba? Hindi naman tayo kabaligtaran na pag-aalis sa isang tao, tuwag-tuwa tayo, ay buti umalis ka na, o buti aalis na siya. Hindi. Sa paghihiwalay, sa paglisan, sa pamamaalam, kahit siguro nga hindi ganun kalapit sa atin ang isang tao, pero lalo na isang taong malapit sa puso natin, taong mahal natin, mahirap, kalungkutan nga, kapighatian ang dulot. Pero mga kapatid, naiiba ang nadarama natin sa araw na ito. Totoo, paglisan, pag-alis, maaaring sabihin nating pamamaalam. Pero sabi ko nga, kakaiba ang nadarama natin. Ganap na kagalakan, tunay na karangalan, lubos na kaganapan, ang buhay ng mahal na birhen dito sa lupa hanggang sa kabila sa langit. Mga kapatid, ginugunita po natin at kinikilala natin kaysa ng ating inang simbahan ang Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang pag-akyat kay Maria sa langit na sa kanyang buhay
na may katangi-tanging pagpapaubaya, pagtalima at pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos, si Maria'y iniakyat sa langit ng buong buo, katawan at kaluluwa. Hindi hinayaan ng Diyos na maranasan ni Maria bilang minamahal na ina ni Jesus ang pagkasira ng katawan sa kanyang kamatayan. Sa halip na isang pagtatapos ng buhay, ipinagkaloob sa kanya ang isang marangal na pagpapatuloy ng buhay sa langit. Kaya nga, kung paanong tunay na kagalakan ang ating nadarama sa kanyang paglisan, sapagkat ito'y ang pagdiriwang ng tagumpay ng Diyos kay Maria. Mga kapatid, kung paano nga, nabanggit ko na kanina sa pasimula, ang turo o ang aral na walang pasubali ay ipinahayag ni Papa Pio ika-12 noong November 1, 1950. At nagsasabi doon, the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Subalit, mga kapatid, ang ginugunita natin ngayon ay hindi lamang ang sinasabing ng pagkawala o di pagkabulok ng katawan ni Maria dito sa lupa, kung hindi higit dito ang tagumpay ng mahal na birhen sa kamatayan at kasunod na kung paano nga ng kalwalhatian matapos ang halimbawa ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, alam natin at madalas na sinasabi sa atin, ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Death is the result of sin. Pero ang ating mahal na Birheng Maria nga, sinasabing bukod na pinagpala sa lahat, kung paanong malaya, kung paano mula sa kasalanan ng ang Anghel Gabriel ay nagpakita at bumati sa mahal na Birheng Maria. Anong sabi niya? Aba, Ginoong Maria, bukod kang pinagpala, ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya nga, tama lamang na sabihin, ang mahal na Birheng Maria na punong-puno ng grasya, ng biyaya, buong laya, malaya sa kasalanan, kung paanong nararapat lamang na ang mahal na Birhen ay malaya nga sa kasalanan. Katulad ng kanyang anak na si Jesus, dapat ding makibahagi sa muling pagkabuhay at kalwalhatian ng kanyang anak. Bakit nga ba iniakyat ang mahal na Birheng Maria sa langit, katawan at kaluluwa? Mga kapatid,
susubukan ko po na sagutin ito sa mismong karanasan nating lahat sa buhay sa araw-araw. Sasagutin ko po ito sa mga katanungan sa inyo. Ibibigay mo ba ang pinakamagandang pag-aaruga para sa isang bagay o sa isang tao na pinakamamahal mo? Nanaisin mo ba na palagi, sana nga forever, na makasama ang mahal mo sa buhay, ang malapit sa puso mo? Nais mo bang palaging kasama ang mahal mo? Hindi ba? Gusto nating maranasan nila ang naranasan natin. Yung saya natin, maranasan din ng mahal natin sa buhay ang saya na ito. Makita yung mga nakita natin. Sigurado, mga kapatid, sa ganito pong karanasan natin, sigurado gusto rin ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, makasama ang kanyang anak. Anong klaseng anak hahayaan na masira o mahirapan ang kanilang ina? Anong uring anak ang pababayaan at tatalikuran ang kanilang ina? Kaya nga, kung si Jesus, anak ng mahal na Birhen, ay may kapangyarihan na ipag-adya sa pagkabulok, siguradong gagawin niya ang lahat upang pangalagaan at kung paano nga ipagsanggalang sa pagkabulok ang kanyang ina. Kung nais ni Jesus, gagawin niya. Kung gusto ni Jesus, tutuparin niya. Dahil sa kanyang dakilang pagmamahal para sa kanyang ina, na kung paanong, yun na nga, kumilos para dalhin ang kanyang katawan at dugo, katawan at kaluluwa kung saan siya naroroon. At kung saan siya naroroon, ito'y sa langit. Mga minamahal na kapatid, ano ang kahalagahan ng pag-aakyat sa langit ng ating mahal na Birheng Maria sa ating buhay? Mga kapatid, halos 1.5 taon na po tayong pinaghihiwalay sa isa't isa ng pandemya na ating nararanasan. Isa na sa nabanggit ko nga po, isa na sa pinakamatinding pagsubok. Kailangang maglayo-layo, maghiwa-hiwalay. Lalo na sa mga pagkakataon masigit nating kailangan ang pakikiramay, lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Pinaghihiwalay tayo o may physical distancing, pero ito'y sa ikabubuti natin. Gayunpaman, habang tinutupad natin ito para sa kapakanan ng isa't isa, hindi po maikakaila, may kaakibat na malalim na kalungkutan at kabigatan ang puwang na dulot ng paghihiwalay o kaya ng isang mabilisan at malabong pamamaalam. Naranasan ng marami sa atin, mga kababayan,
ang habang buhay nga, sabi nga, na paghihiwalay sa tagpo ng kamatayan. Mga kapatid, para sa ating dumaranas ng iba't ibang paghihiwalay at pamamaalam, dulot ng pandemya, ano nga ba ang kahulugan ng kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria? Para sa atin na nasa pagitan ng paghihintay ng kalungkutan na dulot ng paghihiwalay at mapait na pamamaalam, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen ay isang silip sa pangako ni Jesus sa ating lahat na nagmamahal at tumatalima sa Kanya. Makasisilip tayo sa pangako ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Maria, mayroong halimbawa ang sangkatauhan sa pagpapatuloy ng buhay kung saan wala ng sakit, wala ng kahirapan, wala ng pandemya, wala ng paghihiwalay. Kay Maria, meron tayong malalapitang ina na magsasabi sa atin ng tunay na hantungan ng buhay ng tao, na susunduin tayo ni Jesus at iuuwi sa piling niya. Sa pagiging malapit sa mahal na Birheng Maria, sigurado po, dadalhin niya tayo sa kanyang anak. At si Jesus, hindi tayo iwawalay sa kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat na magagawa para sa atin. At sigurado, itutugunin niya ang pakiusap ng kanyang ina, tulad ng ginawa niya doon sa kasal sa Kana. Kapag inilagay natin, ipinagkatiwala natin sa kanyang paggabay kung paanong sigurado siya'y mamamagitan para sa atin. Ang mahal na Birhen ay mangunguna sa atin, at si Jesus ipagsasanggalang tayo sa kasalanan at sa kamatayan. Kapag tayo tumawag at bumaling sa mahal na Birheng Maria, sigurado dadalhin niya ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan sa kanyang anak na si Jesus. At sigurado si Jesus, siguradong siya'y makikinig sa atin at sasagot sa ating mga panalangin. Ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria sa langit, kung paanong ito'y nagpapatotoo na kung saan naroon ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang tapat na mga anak ay dapat ding naroroon. Ang mahal na Birheng Maria ay nasa langit, at doon din dapat tayo patungo. Mga kapatid, kaya naman sa pagdiriwang natin ngayon ay isang paanyaya, mapagningas pa ang ating pag-asa. At sana nga, maibahagi natin ito, mahawahan din natin ang ibang tao. Naway matularan natin ang halimbawa ng mahal na Birhen na dumanas din ng sari-saring paghihiwalay
at paghihirap. Pero ni minsan, hindi tinalikdan ang Diyos na laging tapat sa Kanya. Mga kapatid, ang ating pagdiriwang ngayon ay nagpapaalala sa atin ng ating kahantungan sa piling ng ating mahal na ina ng kanyang anak na si Jesus sa tunay nating tahanan, ang langit. Amen. Ngayon po'y sama-sama nating pahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Maria ay iniakyat katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagniningning bilang dakilang tanda para sa hinaharap ng simbahan. Subalit kasama pa rin natin si Maria sa panalangin sa Diyos na ating Ama, upang ang ating paglalakbay ay humantong sa Kanya, ating isamo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang pagdiriwang nawa natin ng 500 taon ng pagiging Kristiyano ay magpatingkad sa paghahangad nating muling buhayin ng ating Panginoon sa Kanyang itinakdang panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa bansa o mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, na itinaas dahil sa kanyang pagpapakababa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, lalo na ang dinapuan ng COVID-19, naway makabanaag ng pag-asa kay Mariang itinampok sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ng Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ngayon ay tahimik po nating idulog ang ating mga natatanging kahiligan. Ama naming makapangyarihan, dinirinig mo ang aming panalangin sa pagtuwang ng Birheng Maria, ang unang alagad na nakibahagi sa tagumpay ng kanyang anak, si Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatingin
isang tangkay ng ubas, iyong nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito naway maakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa lingas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailang lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamat natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayanan sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinayagang dumanas ng pagkaagnas ang pagsilang, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Noong siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kahit sa namanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal na ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugo ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa inyo. Kaya di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang hanggang tipan. Sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya isa na malabiring Maria ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-gan. Amen, 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 amen. Mga kapatid, lakas loob, sama-sama tayong tumawag ng buong pagtitiwala at pagmamahal sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami
Ligtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang ating Panginoon. Siya ang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat at tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Amen.
ako'y kanin mo. Inumin ng dugo ko, lagi mong gawin ito sa alaala ko. Krus ko ay buhatin mo, at ang inang sugat ko, ang dusa at hirap ko ay para sa iyo. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatang sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatang sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ngayon po'y sama-sama nating dasalin ang panalangin Orasyo Imperata para sa protection laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtaniwan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanilang, pagkamitin mo na kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling na may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang,
Ipagkalubong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay yumuko kayo ngayon at tingin ang pagpapala ng Diyos para sa lahat ng mga nasa kanilang tahanan. Tanggapin po ninyo ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siya nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo tulad ng mahal na Birhen ay manalig sa Panginoon. Salamat sa O Diyos. purihin natin at parangalan ng Panginoon, gayon na rin ang kanyang mahal na ina na iniyakyat sa langit, ang mahal na Birhen. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. At nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mahalagang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking